Sa inyo lahat mga kababayan, meron naman ho tayong issue ho ngayon. Ito ay patungkol ho sa mga natuklasan ng ating dating Pangulong Duterte mga kababayan. Partikular na ho ang nakadiscovery ho nito ay si Congressman Ungab ho mga kababayan ng 3rd District ng Davao City. Siya ho ang nakadiscovery mga kababayan itong anomalya ngayon na lumabas na ito nga mapapanood natin ngayon at si Atty. Vic Rodriguez ang magpapaliwanag sa atin kung totoo dahil sinasabi ho ng Malacanang o lalo na sinasabi ho ni Bubong Marcos mga kababayan na ang dating Pangulo raw ho ay nagsisinungaling. It's a lie. Yun ho ang sabi niya. At nagpaliwanag ho ang Bubong Marcos ho ninyo sa media na ganitong araw, iba yung pinapaliwanag ho ng inyong presidente, ang GAA ho ang kanyang ipinapaliwanag ho sa inyo, hindi ho yung bycam mga kababayan. Yan ho. Sa bagay, mapapanood ho ninyo ngayon dahil ipapaliwanag ho ni Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. So bago ho natin umpisahan ang video ito mga kababayan, paki-like, share, and subscribe ho ng ating video at paki-click ho ang notification bell mga kababayan para ho naman pag may bago tayong upload ng mga video rito ay ma-notify ho kayo kagad mga kababayan at mapanood ho ang ating mga video na atin pong i-upload para po sa sambayan ng Pilipino. So mga kababayan, umpisahan na ho natin, panuorin ho natin itong video ito. Ito po ay ang issue nito mga kababayan, ito po ay tungkol sa 2025 national budget ho. Ito po ang pinag-uusapan ngayon dahil may nakita hong anomalya mga kababayan. So panoorin ho natin ang video. Narito na po mga kababayan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado, pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process.
So malinaw po sa ating saligang batas. Unang-una, nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po, blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taunang budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Money Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively. Grabe na to talaga mga kababayan. Sobra na ho itong mga nangyayari ho ngayon sa bansa ho natin. Wala na ho hatang kapag pipigil nito. Wala ho talagang mangyayari pag ganito ho. Kung hindi ho ito, kung wala ho tayong Duterte mga kababayan, lalong-lalo na ho si Tatay Digong, wala ho. Talaga hong ang kakapal mga kababayan. Iba-iba ho talaga itong mga namumuno ho ngayon itong administrasyon ni Bubong Marcos. Kawawa ho talaga tayo. Ang tindi. Sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So walang ibang pwedeng pagmulan yan. Talaga hong nililiis ko ni Bubong Marcos mga kababayan. Yung gusto ko niyang ipapalabas, yung sa GAA, na hindi naman ho yung kinu-question ni Pangulong o ni dating Pangulong Duterte. Hindi ho yung GAA, yung BICAM ho, kung bakit blanco, permado mga kababayan. Yun ang issue doon, hindi itong GAA. Kaso mga kababayan, ang kinigiit ho ni Bangag Bubong Marcos mga kababayan, yung GAA. Talagang nililihis ko ito, pakinggan nyo at ito yung mga kinakailangan priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kaya po ito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi ng o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan
ng pera. So andito na po tayo, sinumite. Kayo ho na nanonood ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na ho itong mga tayo ho, mga OFW, saan man ho kayo, ito, grabe ho ang pinaggagawa ho ng gobyerno ngayon. Kawawa ho ang taong bayan, ang Pilipinas. Uubusin ho ng Marcos administration ang pera ho natin. Kung walang mag-iingay, tapos. Yung annual budget, yung panukala ng Executive Department, nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries Kawatan, animal. natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, Hayop kayo. pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the... Masakit ho rito mga kababayan, dami pa rin ho sa atin mga nagtatanga-tangahan. Bulag ba? Bulag, bingi. Ako po. Kitang-kita na, niluloko na ho tayo, niluloko na ho kayo dyan. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili Tapos, nila. meron pa rin yung mga taong lalakas ng loob na dipinsahan to, lalong-lalo itong mga ibang kasamahan natin, mga vloggers. Nako, magbayaran kasi, kaya talagang ginigiit na, ugaling bangag na rin itong mga to. Mga Lang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. palibhasa, binabayaran kayo. Kaluluwa nyo, sinusunog na sa impyerno, mga hayop kayo. Appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall emanate Hindi mga kababayan, kung hindi mo na-discover ni... actually, ang nakadiscover talaga nito si Congressman Ungab ng 3rd District ho ng Davao City. 15 years na naging congressman at isa siya sa mga miyembro ng committee nitong shall originate exclusively in the House of Representatives. Siyempre, alam ni Congressman Ungab. At sabi ho niya, first time ho nangyari itong ganito na blanco at permado, mga kababayan. Itong panahon ni Bubong Marcos, mga kababayan. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin doon po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget na gagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong BICAM. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata, naganap yung BICAM na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng BICAM.
Subalit nung dumaan sa Vicecam nitong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging Grabe kakawatan. unconstitutional ng 2025 Ano budget. talaga ang puno ng hayop? Marcos na to. Siya din ang bunga. Sapagkat hindi na po ito Halata mo si Marcos na talagang guilty. Habang ini-interview ko niya, napanood ho ninyo mga kababayan. Nakita ho ninyo yung ini-interview siya sa mga reporter. Hindi ho siya makatitig sa camera eh. Yung body language ho niya, halatang guilty ho siya. May pa-labyub-labyub ba? May pa-kurog ang ulo. Animal. Kagatan. yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Ang layo nung sagot eh. Wala sa GAA. Ang GAA yung sinasagot niya, yung pinapaliwanag niya, samantalang itong bycam ang yung ang kini-question ngayon dahil pirmado blanco. Ang bihira tong administrasyon ng Marcos Bangago. Kakahiya. Lubog ng Pilipinas. Mga hayop kayo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. Edison Monsayak, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binablog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa Blanco. Talagang blanco. inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas ang sumagot Total, tinawag ninyong fake news. Ito ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives ng 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vicecam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag meron pong illegalidad, kagaya ng Grabe, kita-kita. Pirmado ng mga animal. may blanco po rito, may halaga, may blanco. Pag yung amount dito ay nag-iba, Pumirma dyan, sakim sa kapangyarihan, sakim sa pwesto. Talagang kawatan. pwede pong magbigay daan yan sa isang Bubuhay sa nakaw ang mga hayop. criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, May karapatan ho tayo kung magsalita. Siyempre, kung makapagsalita man ho tayo ng medyo mabibigat, na hindi ho maganda sa tenga, mga kababayan,
Siyempre, yung bang emotion mo, di mo mapigilan kasi nga sa pinaggagawa ng gobyernong ito na talagang harap-harapan niluluko ang taong bayan. Falsification of a public document. Bakit Tapos sila pang may ganang tawag nito, yung ikaw pang sasabihang mali ka, wag mong gawin to. Pag nagsalita ka, kakasuhan ka. Contempt ang aabutan mo. Pambihira talaga itong buhay ng grabe mga kababayan, tindin sa Pilipinas. falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang Pinakamalalang presidente sa mga nagdaang presidente. Ito ang pinakamatindi. Puwera sa Duterte administration talagang transparent. Nakikita mo lahat ginagawa, napupunta yung pera. Tapos sila pa may ganang sisiraan ng mga Duterte, mga pambihira talaga itong mga hayop na to. Kaya nga sinisiraan kasi nga gusto nilang umupo. Wala ho sa isip nila na pagandahin ang Pilipinas, tulungan ho mga kababayan natin. Gusto lang ho nila yung pangsariling interest ho nila, yung sila lang ho ang mabusog, pamilya nila. Tapos natutuwa silang may gana silang kumakain na galing sa pagnanakaw yung pinabibili ho nila ng mga pagkain nila sa araw-araw. Mga hayop kayo. House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all Nakakabuisit tong other bodies na magsimula Pilipino ho ako, kaya ganito ho ang naging reaksyon ko mga kababayan. Mga hayop sila. ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi Hindi lang rin para sa akin to kung bakit ho ganito yung reaksyon ko. Para ho sa mga kapatid natin, lahat ho tayo at mga kababayan. ang vice cam. Wala pong authority ang vice cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung vice cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at marami nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino. Wala naman ho ako sa Pilipinas. Kaso lang, siyempre, may mga kamag-anak ko tayo, kapatid. Nasa Pilipinas, siyempre, pag nalalaman mong niluluko ka ng gobyerno, talagang, tapos nakikita mo silang hindi umiimik, ikaw, dahil medyo alam mo kung ano hong nangyayari, siyempre, wow, mal. Sorry ho Rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Uulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice Cam report. Itong Vice Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito, ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag.
Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong ho rito, pupunta tayo mamaya doon sa sinabing laya. Liwanag ko ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Yung papel na hawak-hawak ko niya, yung Bicam blanco ho eh. Tapos may perma na. Sino ba naman hindi mag-aalburuto yan? Kasi anytime, kung sasabihin nila kung anong gaano kalaki halaga, pwede nilang ilagay dyan eh. Ito babasagin ho Kasi yung natin blanco, yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake ayaw talaga ng administrasyon ni Bangag. news. At yan po, unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Budol talaga. Galing talaga mambudol. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na mababa. Ito naman po, pag-usapan natin. Ayun, mga pirma oh. Blanco, nandun yung mga kung saan ilalagay yung pera, tapos blanco. Yung sinasabing nagsisinungaling, sino po ang sinungaling? Blanco po iyan eh. Tapos kung mangawat sila, gusto sila magkwarta, pwede lang ilagay dyan kahit na magkano. Oh, galing talaga ni BBM. Siyempre, kasama si Tambaluslos dyan, mga kababayan. Yung mga nag-ano nito, yung pumirma. Malinaw po, blanco po yan. No? Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. Ang gaba, dili magsaba. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Banker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means, ano po ginagawa ng Ways and Means? Tapos sasagot ni Bubong Marcos, it's a lie. It's a lie. Body language niya talagang... Tapos hindi makatingin sa camera. It's a lie. Kawatang kanda ko. Ikaw ang liar. Si Sid Ungab, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sani Belmonte, pagtanong po nyo, Paulo to, may alam ba to? Ano, yung ko ba? Grabe, grabe. Sobra talaga. Mga kababayan, nakaka-ano na. Ayan o, lalaking pera raw. Mga tinatarantado ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Mahihirap, siyempre. Lahat po tayo. siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol, at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yon? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue. Ayan mga kababayan, napanood ho ninyo yung mga paliwanag ho ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, hinggil po dito sa natuklasang 2025 budget, mga kababayan. Buti ho, natuklasan ho ni Congressman Isidro Sid Ungab, mga kababayan ng 3rd District ng Davao City, dahil isa rin siya ho sa mga pinakamatagal na congressman ho sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan. 16 years o 15 years kung hindi ako nagkakamali. Dahil sabi nga niya na first time daw ho sa buong paglilingkod ho niya bilang isang congressman ho ng taong bayan o ng Davao City. Ngayon lang daw ho nangyari ang ganitong
itong mga nangyayari ngayon na blanco ho yung BICAM. At sinasabi ho na itong papel na to na may mga nakalagay doon tapos blanco ho kung magkano ho yung perang nakalagay doon kung magkano yung pera. Parang gano'n ho. Tapos blanco, may perma na. Makikita nyo ho doon sa mga gilid-gilid may mga perma. Tapos andun yung halaga ng pera. Ha? Ang tindi. Tapos, imposible, hindi alam ni Bubong Marcos yan. Pambihira, oh. Tapos, tinatanong siya mga kababayan, iba yung ipinapaliwanag mo niya, yung GAA ang kanyang ipinapaliwanag, samantalang ang question ho ni Pangulong o dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay itong BICAM. Yan ho ang kini-question, hindi ho yung GAA. Yun ho ang ini-insist ni Bubong Marcos, mga kababayan, yung GAA. Tapos, halatang dinidepensa ho niya, defensive ho ang Pangulo nyo, mga kababayan. Kukunin ho o talagang uubusin ho ng administrasyon ni Bubong Marcos, mga kababayan, ang pera ng taong bayan ho sa inyo dyan at dito rin ho sa amin dito, kami ho mga OFW, talaga hong uubusin ni Marcos ang pera, ang kaban ng bayan, mga kababayan. Alright, so mga kababayan, maraming salamat ho sa panonood ninyo. At sana ho, maliwanagan ho tayo. Yung mga hindi pa ho naliliwanagan ho dyan, talagang ginigiit ho yung sarili nila na ang Pangulo ho ngayon talagang mabait, ganito, matulungin. Naku, pambihira naman ho kayo. Hindi ho ba ninyo nakikita kung ano nangyayari ho sa bayan natin ngayon na andyan kayo? Bulag ho ba kayo, mga kababayan? Ha? Grabe naman ho kayo, hindi nyo nakikita. Karamihan sa mga vlogger ngayon na nasa side ng administrasyon, siyempre, didipinsahan nila yan. Siyempre, mga bayaran yung iba dyan eh. Ha? Kaya talagang sobra kung makadepensa ho sa administrasyon, mga kababayan. Dahil mismo ang presidente na ho nagsabi na marami ho siyang troll. Yan ho. Nung nangangampanya ho siya. Tahasang sinabi ho ng Pangulo ninyo na nagpakalat siya ng maraming troll para lang daw ganito pang malaman, manalo o kung ano-ano, mga kababayan. Ha? Hindi ko mapagkakailayan, hindi tayo nagsisinungaling rito, hindi tayo gumagawa ng fake news. Nalaman ho natin at yan ho ay may mga nagpapatutuo na lahat ho ito ay may mga papel. Nakita ho ninyo at pinapaliwanag ho ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, kung ano ho nangyayari ngayon, mga kababayan. So mga kababayan, maraming salamat ho sa panonood ninyo at huwag kalimutang mag-subscribe, share, and paki-like na rin ho ang ating video, mga kababayan, para naman ho ma-promote maikalat pa ho ni YouTube ang ating pong video, mga kababayan. So maraming salamat ho sa inyong lahat. Sa muli, baka naman subscribe my channel, mga kababayan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Peace.